Magandang hapon po. Nandito na naman po tayo. I'm so glad to see you. I'm so glad that you could be with us. Another pleasant afternoon. Thank you for joining us at the Praise Church. Kumusta po kayo ngayong bagong taon? Alam niyo po, tayo pong mga Pilipino, we're very fond of making New Year's resolutions. Di po ba? Sabihin man natin yan o hindi, meron tayo palaging New Year's resolution. Mga bagay na gusto natin gawin, mga bagay na gusto natin baguhin, at mga bagay na pinapangako natin sa Panginoon at sa mga mahal natin sa buhay. We do New Year's resolutions. Diba? So kung tatanungin ko po kayo ngayon, ano po ang New Year's resolution nyo? Usually, ang New Year's resolution natin, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako iinom ng alak, hindi na ako magmumura, maghahanap na ako ng trabaho, diba? I'll be a better person, those kind of things. Kung ano yung madalas pulaan sa atin o ireklamo sa atin, yun ang ginagawa nating New Year's resolution. But if I may make a suggestion, meron pong isang magandang New Year's resolution na pwede nating gawin. Na even the scriptures is telling us na dapat nating gawin. Wala niyo kung ano yun. Ito po yung suggestion natin. Move on. Mag-move on tayo. Let's move forward. Yan po ang ating magandang New Year's resolution. Move on. Pag sinabi move on, ang unang pumapasok sa isip natin, yung katatapos lang ng breakup, mag-move on ka na. Although kasama rito. Diba? Move on. We have to move on. We have to move forward. We have to attack. Diretso po ang buhay. Moving on is a logical way of living. Always moving forward. Let us all move on and let us all move forward. So, ang tanong po, bakit di ka maka-move on? Why can't you move on? Ano bang pumipigil sa'yo? Ano bang humaharang sa'yo? Why can't you move forward with your life? Diba? Alam mo, maaaring ikaw, okay ka lang continue, tuloy ang buhay. Pero may mga tao, might be listening right now, might be watching right now, hirap silang mag-move forward, hirap silang mag-move on. So my question is, why can't you move on? Bakit di ka maka-move on? Anong problema? Alam mo, the Apostle Paul is telling us something in Hebrews chapter 12. Alam mo, lagi si Apostle Paul pag gumamit yan ng mga examples, usually mga sports or athletic examples yan. And usually, it involves running. May tumatakbo ba ng pabaliktad? Wala naman, di ba? Merong tumatakbo in place, but that doesn't make any sense. Mostly, ang tumatakbo, paabante, moving forward. That is a depiction of our life. Pinapakita niya kung ano ang buhay natin. Paabante tayo dapat. Moving forward. Alam mo, makikita natin yan sa Hebrews chapter 12. Basahin po natin verse 1 to 3. Let's read that. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. In another translation, the beginning and the finisher of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand at the throne of God.
Consider him who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. Alam niyo po, mas gusto ko yung translation sa King James. The author and the finisher of our faith. Mamaya explain ko kung bakit. But remember that Jesus is the author and the finisher of our faith. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much, O Lord God, for once again gathering your people. Thank you so much, O Lord God, for the privilege of worship. At this point, Lord, we pray that you would prepare our hearts for worship. Tulungan mo po kami na maintindihan ng iyong salita. Panginoon, dalangin ko po na in this gathering, in this worship, O Lord God, that the name of Jesus be lifted up. Hide your servant behind your cross, O Lord God, and all throughout this worship, O Lord God, all the praises, all the honor, all the glory goes back to you. Speak to our hearts, dear Father, and help us to understand. We thank you so much for all of this. In Jesus' mighty name, amen and amen. Now, we need to keep moving forward. When we have to move forward, magpatuloy tayo sa buhay natin, ano po yung mga bagay na dapat natin tandaan base po dito sa binasa natin. Di ba? Siguro kailangan natin basahin ulit. Basahin natin ulit ha. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus. I love that part. Fixing our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him, referring to Jesus, who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. We need to keep moving forward. What do we need to remember based on what we've read? Ano po yung mga dapat natin tandaan? Base po dun sa binasa natin. Unang-una, there are people cheering for us. Anong ibig sabihin? Bakit there are people cheering for us? Sabi doon, di ba? Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Alam nyo, verse 12 po itong binasa natin. Pero pag binasa nyo po yung verse 11, yung naunang chapter, in-explain, that's the chapter, that's the faith chapter. Doon po sa pag binasa mo po yung chapter 11, in-explain po ni Apostle Paul doon kung paano ang mga patriarchs, ang mga saints, yung mga nauna po sa atin. Sila Apostol Pablo, Mateo, Pedro, they are witnessing what is happening right now. Diba? Imagine a Colosseum. Siguro Araneta Colosseum yan. Makikita mo yung mga tao naglalaro sa gitna. Whether it be basketball, volleyball, diba? Tapos yung mga tao nakapaligid, they are cheering, they are watching. Ganon din po ang nangyayari sa atin. Kung na-visualize nyo po, habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo, nakikibaka, lumalaban, nananampalataya sa Panginoon, sila po, hindi lang po ang Diyos, hindi lang po ang Panginoong Hesukristo, lahat po ng mga nauna sa atin. Maaaring ang magulang mo, nandoon din, di ba? They are watching us. They are cheering us. We have a great cloud of witnesses. Mga tao na dumaan na sa pinagdaanan natin. They are telling us, go on, move forward. Magpakatatag ka, manampalataya ka, kaya yan. They are cheering for you. Hindi ka nag-iisa. Akala natin minsan,
Pag nahihirapan tayo, walang nakakaalam. Akala natin, minsan pag umiiyak tayo sa gabi, nahihirapan ka sa buhay mo, akala mo, nag-iisa ka. Hindi ka nag-iisa. Unang-una nandiyan dyan ang Panginoon. Kasama mo, katabi mo. Uulitin ko. Yung favorite verse ko na talaga to. He will never leave you nor forsake you. Kasama ka niya, katabi ka niya. Pero bukod sa katabi mo ang Panginoon, itong mga naunang mga patriarchs, itong mga taong ito na nauna sa atin, sila po ay nanonood. Kasama mo, nakatingin sa'yo, cheering you. Diba? Alam mo, isa sa mga bagay na nakakapagpalakas ng loob ng isang tao na nagko-compete sa isang sporting events ay yung mga tao na sumisigaw sa background. Yung mga tao na nanonood. Diba? Imagine mo yun, tumatakbo ka, you're running a race, then everybody's cheering your name. Diba? Ang sarap nun. Kunyari, ikaw si Alex, chini-cheer ka nila, Alex, Alex, Alex. They are cheering your name. So every time you feel discouraged, every time you feel frustrated, and every time you feel lonely, tandaan mo hindi ka nag-iisa. God is with you, and a lot of people are cheering for you. This new year, if you decide to move forward, there are a lot of people cheering for that decision. There are a lot of people na nagpupuri, nagpapasalamat, at nag-cheer sa'yo. Ituloy mo. Lumabang ka. Hindi ka nag-iisa. Always remember, there are people cheering for us. Hindi lang tapos doon. Hindi lang natatapos doon yun. Alam mo, bukod doon sa mga tao na nag-cheer sa'yo, we need to let go of the things that stops us from moving forward. May nag-cheer sa'yo, pero meron ka kailangan gawin. Kailangan bitawan mo yung mga bagay na pumipigil sa'yo para makaabante ka sa buhay mo. Ano ibig sabihin? Look at this picture. Ayan mo yan. Tignan mo yan, tumatakbong yan. What do you see? Ano ba ang isinusuot ng isang tao na tumatakbo? Na lumalaban sa marathon or sa isang running event? Rubber shoes, medyas, short, sando, o tinatawag din ng singlet. Diba? Light, magaan. Bakit? Kasi pag subukan mo magsuot ng combat shoes, subukan mo magpantalon, subukan mo mag long sleeves o kaya jacket habang tumatakbo, ang hirap kaya. When you run, you have to be light. Diba? Para mas mabilis ang kilos mo, mas mabilis ang takbo mo. It's the same thing. The Bible says, let us throw off everything that hinders the sin that so easily entangles. Anong ibig sabihin natin dito? Sabi ng Biblia, let us throw off. Itapon natin. Alam mo, pag sinabi ng Biblia na itapon natin, it has to be intentional. When you say you throw off, itapon mo, ibig sabihin, talagang pupuwersahin mo yung sarili mo. May mga bagay na pinanghahawakan natin kaya hindi tayo makamove on. And these things, sabi sa Bible, everything that hinders us, these things hinders us from moving forward. Ano-ano itong mga bagay na to? Unang-una yung mga nakaraan. The past. We hold on to the past. Naku, ang hirap niyan. Diba? Hindi ka makamove forward kasi dati manager ka, ngayon wala kang trabaho.
At wala kang alam ikwento kung hindi yung mga dati nung manager ka, nung ganito ka. Ngayon wala na. Hindi ka makamove on. Pag naghahanap ka ng trabaho, hinahanap mo yung posisyon mo pa rin dati. I have news for you. Mas maraming naghahanap ng trabaho ngayon at napakahirap maghanap ng trabaho. Sometimes we need to take a risk. Sometimes we need to take the opportunity that is presented to us. Minsan yung opportunity na binibigay sa atin, mas mababa kaysa dun sa dati. Grab it. Bakit? Hindi ka ba pwedeng pagpalain ng Panginoon dun sa bagong trabaho mo at dun kanya i-promote? Diba? Sa hirap ng buhay ngayon, we need to start somewhere. Minsan, kailangan mong baguhin yung career path mo. Ako po, I started in marketing, in food business, in the food industry. But I had to reinvent myself. So, ibig sabihin, from the food industry, nag-shift po ako sa IT industry. Bakit? Yun ang hit during that time. Nag-start po ako doon. Tapos, nung pumasok po yung mga call centers, pumasok rin ako sa call center. Imagine, from a marketing person in the food industry, naging IT, tapos nalipat po sa BPO. Why do I have to reinvent myself? Bakit? I have to adapt. And those are the opportunity God presented to me. God gave you enough gifts, enough skills. At ginawa tayo ng Panginoon na napaka-resilient. Pansinin mo kahit anong hirap ang iba to ng pagkakataon, ng buhay sa atin. Nakaka-overcome tayo, nakaka-survive tayo. Bakit? God gave us that gift of resiliency. So, ibig sabihin, kaya mong mag-adapt. You just have to decide. You have to be intentional. Sasadyain mo. Throw off, sabi ng Biblia. Itapon mo na yung mga bagay na pumipigil sa'yo. Move on. Yung nakaraan mo, tapos na yan. If you're imprisoned, kung ikaw ay nakakulong sa isang relasyon, natapos na. Wala na kayo. Hindi na kayo. Move on. Hindi yung lagi sa Facebook mo ang nakalagay yung past, yung ex, yung bitterness, yung come on. Hindi ka makaka-move on yan. It will hinder you to move on. Or perhaps you failed in 2020. You made a lot of mistakes. Kapatid, and you feel guilty. Alam niyo yung guilt, ang lakas niyan makahatak. You feel guilty, and that guilt is preventing you from moving forward. Ayaw mo na, kasi baka maulit. Let me tell you something. Jesus paid for your sins on the cross, including that guilt. Bakit sa tingin mo hindi niya alam na magkakamali ka ulit? Sa tingin mo hindi niya alam na magkakasala ka ulit? God took all those into consideration. That's why when Jesus was nailed to the cross, He paid for our sins past, present, and future. Bayad na yun. Including the guilt. Why will you feel guilty for something that God already paid for? Pinatawad ka na niya. For our sins, for our failures, God forgave us. It's time to move on. The past, throw it away. It's done. It's over. It's good to learn from our past. Perfect. But learning is different from staying or living in the past. We cannot live in the past. Tapos na yun eh.
We are in the present, looking forward to our future. Come on. What now in the present? Pinanghinaan ka ng loob sa past and in present, hindi mo alam ang gagawin mo. Throw it away so you can live in a present and you could look forward to a better future. These things hinders us. Alam niyo po, minsan, we need to take chances. Pinangako ng Panginoon sa atin na meron tayong magandang kinabukasan. Pero hindi ibig sabihin nun, darating sa kandungan natin yung magandang kinabukasan na yun na wala kang ginagawa. Nung ipinangako po ng Panginoon ang promised land sa mga Israelita, hindi ibig sabihin na papasok sila sa Israel, sa promised land, nang wala silang gagawin. Hindi, kailangan nilang makipagdigma dun sa mga nasyon na nandoon. They have to fight for it. The same thing for our future. You're looking at 2021. Hindi ka magkakaroon ng magandang kinabukasan na uupo ka lang sa bahay. Hindi ka magkakaroon ng mga magagandang relasyon. Hindi ka magkakaroon ng magandang edukasyon. Hindi ka magkakaroon ng magandang trabaho kung uupo ka lang at maghihintay ka. You need to move on. You need to move forward. Kailangan mong mag-move on. We have to learn new things. Minsan nagiging cause ng anxiety yan. Yung kailangan mong matutunan ng isang bagay para maka-move forward ka. Tell you what, you are capable of learning new things. God created you to be resilient. Matututo ka. Makakapag-cope up ka at malalagpasan mo lahat ng bagay na yan. Let us throw everything that hinders us. So tatanungin kita, anong pumipigil sa'yo para makamove forward? Kung ano man yan, itapon mo na. Mag-move forward ka. Pero higit sa lahat, yung kasalanan, the sin that entangles us. Yan ang pinakamahirap. Yung mga kasalanan, yung mga bagay na nagawa natin nung nakaraan. Mga kapatid, sin can prevent us to be blessed by God. Pwede kang hindi pagpalain ng Panginoon dahil sa kasalanan. In short, hindi ka makakapag-move forward, hindi magiging maganda ang 2021 mo. Kailangan yung kasalanan na yan, dalhin mo sa Panginoon, ihingi natin ang tawad. Lord, I repent of this sin. Pagsisihan natin. Iwanan natin sa paanan ng Panginoon. Tama na. Tama na yung kasalanan na yun. Pumasok tayo ng 2021 na may malinis na konsensya sa harapan ng Panginoon. Sin entangles us. Alam mo ibig sabihin ng entangle? Yung, imagine mo yung tali na nakapalupot sa paa mo. Paano ka makakalakad, di ba? Ang kasalanan, pipigilan ka niyan. Kung anumang kasalanan ang natitira sa atin o nagawa natin ng 2020, bayad na yan. Pinatawad na ng Panginoong Hesukristo. Namatay si Kristo sa krus para sa mga kasalanan na yan. Bayad na yan. Pinagbayaran niya na ng dugo yan. Isuko mo sa Panginoon yan, pagsisihan, at magpatuloy ka. Magpatuloy ka. We need to let go of the things that stop us from moving forward. Una, yung mga bagay na nakakapigil sa atin. Pangalawa, yung kasalanan. Let's move forward.
we also need to persevere to move forward. Siyempre, di ba? Kaya sinasabi, kailangan mong magpatuloy. Kailangan mong pagtrabahuhan. Alam mo, one thing about perseverance, lagi nating iniisip, we're competing with other things. We keep on comparing ourselves with other people. Hindi nga. Alam mo, minsan kasalanan rin ng ng ibang tao. Kinukumpara tayo. Kinukumpara tayo sa kapatid natin, kinukumpara tayo sa kaibigan, kinukumpara tayo sa kamag-anak, di ba? Laging bukang bibig. Bakit di ka pa naghahanap ng trabaho? Yung pinsan mo, yung kapatid mo, yung kaklase mo. Although sometimes we need to hear it. Totoo lang. Especially if we're not moving forward. Pero don't ever think na nabubuhay ka rito sa mundong ito trying to compete with other people. Although, sabi nila, sa buhay natin, we're in a competition. Parang totoo. Pero kung babalikan mo yung binasa natin, ang sabi doon, and let us run with perseverance. Take note. Ibig sabihin, magpapagal ka, magtatrabaho ka, paghihirapan mo. Pero you have to persevere. Ibig sabihin, push forward, move. Do it with force, do it with strength, gawin mo. Pero hindi natatapos yung verse doon. Ang sabi, the race marked out for us. Pansinin mo po itong picture na to. Pag tumatakbo ka, hindi ka pwedeng mag-cross. Tingnan mo. Hindi, may mga partitions. Di ba? Hindi ka pwedeng mag-cross dun sa kabila. Bakit? Ito lang ang tatakbuhan mo. Ito lang. There might be other people running. In a sports event, nakikipag-compete ka. Pero ang sabi ng Biblia, there's a place, there's a race that is marked for us. Ano pong ibig sabihin yan? Ano po ang gustong sabihin ng Panginoon? Diyan sa parte na yan. Ang ibig sabihin po niyan, let me show you something here. Your race is exclusive to you. There's only one competition in that race. Isa lang ang kalaban mo sa race na yun. Sino? Sarili mo. Huwag mo ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Iba yung race nila sa'yo. They were made differently. Their skills are different. Their gifts are different. They even look different from you. Kanino ba mo kinukumpara sarili mo? Gets mo yung yung you have to persevere. Sa buhay ng tao, kailangan mo talaga mag-persevere. Hindi ka pwedeng umupo lang, magpahinga. Alam mo yun. Kailangan mo talaga mag-press on, kailangan mo mag-move on, kailangan mo mag-persevere. Gets yun. Pero one thing na idinagdag dun sa verse, the race that marked out for us. Iba ang journey mo. Iba ang race mo. Iba ang buhay mo kumpara sa ibang tao. Iba ang plano ng Panginoon para sa iyo. Stop comparing. Kaya sabi mo, yung mga kaklase mo, kunyari lang, especially in my age, yung mga kaklase mo, nasa abroad na. Nakapag-abroad na. Bakit ikaw ba sila? Pareho ba yung opportunity na present sa iyo? Hindi, di ba? Iba ang plano ng Panginoon sa iyo. You will make mistakes, you will make wrong decisions. Fine. Pero iba ang plano sa iyo ng Panginoon. Iba ang journey mo, iba ang buhay mo. Huwag kang tumingin sa neighbor mo. Diyan sa katabi mo, iba buhay niyan. Iba ang magiging buhay mo, hindi kayo magpapareho. Kaya tigilan mo na kakakumpara sa ibang tao. Kaya hindi ka maka-move on. Kaya hindi ka move forward. Naiinggit ka. Nagsisisi ka. Wag. And don't even feel depressed.
Ibang nila lang, ibang tao. Oh, yumaman siya, fine. Ikaw, hindi ba gaganda buhay mo? Gaganda rin ang buhay mo. Maaring hindi katulad ng kanya. Maaring himasigit pa sa kanya. Hindi mo alam eh. There's one thing I can guarantee. There's a race marked out for you. Merong karera na para sa'yo. Merong journey sa buhay mo na para lang sa'yo. At may plano ang Panginoon para lang sa'yo. Stop looking at your neighbors. Stop looking at other people. Stop comparing. Parents, stop comparing your children. Iba ang buhay niyan, iba ang magiging buhay niyan, iba ang magiging buhay mo. The only thing you need to do is persevere and run your race. That's it. Yun lang sabi ng Panginoon sa'yo. Persevere, run your race. Huwag ka nang tumingin kung saan. Huwag na. Stop it. Just move forward. Ano sabi ng Biblia? We need to look only to Jesus. Alam niyo po, yung mga tumatakbo sa karera, hindi po tumitingin sa likod yan. Maaring pasaglit-saglit, human nature. May peripheral, nakikita niya yung mga katabi niya. Hanggang peripheral lang. Kasi hindi siya pwedeng lumingon na ganon. Hindi ka pwedeng lumingon sa likod mo pag tumatakbo ka. At hindi ka pwedeng lumingon sa gilid mo. Bakit? Madadapa ka. You will lose sight of your goal. Malilito ka, hindi mo makikita yung goal mo. You have a goal in life. Tama ba? You have. And I pray that you surrender that goal to God. And I pray that you surrender that plan to God. Bakit? Kung wala po ang Panginoon, walang mangyayari sa atin. But you always look forward. And the Bible says, you only need to look at Jesus. Sa Kanya lang tayo titingin. Huwag ka tumingin sa iba. We are tempted to compare when we look at others. Nadidistract ka dun sa goal mo eh. Nadidistract ka dun sa plano ng Panginoon sa'yo. Nawawala ka. Tandaan mo, si Kristo po ang nagsimula nito. The Bible says, He will finish kung ano man ang sinimulan niya sa'yo. Di ba? Kaya mo nga tinanggap si Kristo sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas because God reached out to you first. Hindi ka naman mananampalataya kung hindi gumawa ng paraan ng Panginoon eh. Diba? Siya ang nagsimula nito. Si Kristo ang nagsimula nito. At si Kristo ang tatapos. Huwag ka nang tumingin sa iba. Tingin lang kay Kristo. Siya ang nagsimula. Siya ang tatapos. He is the author and the finisher of our faith. Tingin lang kay Kristo. Tandaan mo, si Kristo ang halimbawa natin. Nagsakripisyo siya ng lahat para sa'yo. Bumaba siya sa langit, nabuhay sa lupa, pinako sa krus para tubusin tayo, nabuhay namang muli after 3 days, para makasama natin siya sa kalangitan sa habang panahon. Hindi mo nga kayang iligtas ang sarili mo, di ba? That's why Jesus gave Himself as a sacrifice. Wala ka ibang gagawin kundi tatanggapin mo lang sa puso mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun lang ang gagawin mo. Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para magkaroon ng kaligtasan. He sacrificed everything for you. He endured everything for you. Antakin mo yun. Kalaban mo lahat ng tao because He's starting a new thing. Kalaban niya lahat ng tao, yung hirap na dinanas niya para ipako sa krus. Lahat yun pinagtiisin niya para sa'yo. Kaya minsan pag nawawalan ka ng gana, na-frustrate ka, tandaan mo hindi ka pa ipinapako sa krus. Huwag kang panghinaan ng loob dahil lahat yan dinaanan ni Kristo at higit pa para sa'yo. Hayaan mo na ang buhay ni Kristo ang maging encouragement para sa atin, para magpatuloy. Alam mo, hindi lang tayo iniligtas ni Kristo binigyan niya tayo
ng halimbawa na tutularan natin para hindi ka panghinaan ng loob. Huwag kang panghinaan ng loob. You are facing a new year. Let your New Year's resolution be to move on, to move forward. God is with you. The patriarchs are cheering for you. People are cheering for you. You only have to persevere. Merong itinalaga ang Panginoon na buhay para sa'yo. You don't need to compare with anyone. Diretso lang. Here's our takeaway. Exclusive yung race para sa'yo. Your race is exclusive for you. Ang buhay mo exclusive para sa'yo. Yung pakikibaka mo, yung journey mo is exclusive to you. Hindi kasama ang magulang mo dyan, hindi kasama yung mga ibang hindi. They are part of your life, but they are not your life. God gave you that life. You only have to look to Jesus. So when you race, pag tumakbo ka, tingin lang kay Kristo. Tingin lang sa Kanya at patuloy ka na tumakbo. Umabante ka. Move forward. Your race is exclusive to you and for you. Always look to Jesus and keep moving forward. Mga kapatid, what's your New Year's resolution? Perhaps it is time to move on. Perhaps it is time to move forward. Let us run this race. Tumakbo tayo dito sa karerang ito. Itong karera na to na exclusive lang para sa'yo. Tingin lang kay Kristo at patuloy ka mag-move forward. Huwag kang titigil. Huwag kang titigil. Minsan kailangan mong huminga. Alam mo yung ginagawa ng mga tumatakbo? Hindi yan hihinto, tapos, hindi yan gano'n. Hindi. Maglalakad yan. Bakit? Delikado po yun yung biglang hinto. Delikado po yun. So, ang ginagawa, slow. Titigil. Kahit yung mga nagja-jogging, babagal lang yan. Pero diretso pa rin. Mga kapatid, we need to move forward. We need to move on. And in 2021, sabay-sabay po tayo. Lumaban, makibaka sa buhay na binigay ng Panginoon. Tingin lang kay Kristo. Let us all move forward. Bago tayo manalangin, kung meron ka mang dinaramdam, mga bagay na pumipigil sa'yo, kasalanan na pumipigil sa'yo, bakit hindi mo dalhin yan ngayon kay Kristo? Ating panalangin, once we pray, suko mo na sa Panginoon yan. Ihingi mo na ng tawad yung kasalanan na yan. At kung anumang mga pabigat sa buhay na nandiyan dyan, isuko mo sa Panginoon. At magpatuloy tayo sa ating pagtakbo. Let's all move on. Shall we pray? Panginoon, aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat. Thank you so much, dear Father, for letting us know that you've given us a race that is exclusive for us and that Jesus is at the end of that race. Panginoon, tulungan mo po kami. Tanggalin niyo po itong mga pabigat sa aming katawan. Lord, we surrender all this. The things that is hindering us to move forward. Takot, nakaraan, at higit sa lahat kasalanan. Pinagsisisihan po namin ito at sinusuko namin ang mga bagay na ito sa iyo. Panginoon, hawakan mo po ang aming kamay sa pagtakbong ito. Gabayan mo po kami. Tulungan mo po kami na huwag tumingin sa kaliwa, sa kanan, or worse, sa likod. Bagkos, patuloy lang nakatingin sa harap, nakatingin kay Kristo. Help us, O Lord God, to always remember kung ano pong sakripisyo ang ginawa ni Kristo sa krus para sa amin. Ang buhay na ibinuhay niya, Panginoon, ay maging halimbawa para sa amin. At tulungan mo po kami na magpatuloy
sa aming buhay sa biyaya ng Diyos. We thank you, O Lord, for all of this. And once again, O Lord God, I lift to you your church. I pray for protection, Panginoon, from COVID-19 for your people. And I pray that you would bless them, lead them, and guide them, and help them to grow in grace. Lord, tulungan mo po kami at gabayan. And in all this, tanging pangalan lang ni Kristo ang maitaas sa oras na to, sa araw na to, at sa aming mga buhay. We thank you, dear Father. We surrender all this in Jesus' mighty name. Amen. Muli po, ako po si Pastor Z. Almoete. Nagpapasalamat na kasama ka namin ngayon. Thank you for joining us in our Sunday worship. And I pray that we have been a blessing to you. Kung meron po kayong mga prayer requests, message lang po. Message lang po tayo. At we will be more than happy to pray for you. Muli, in behalf of the Praise Church, ako po, Pastor Z. Almoete, at in behalf of my family, we thank you so much for joining us. Thank you for joining us in worship. We give back all the honor and glory to God. Have a happy Sunday. God bless you all.